Nag-request ulit yung amo ko ng spinach bilinis at ng cheese board. Pero bago ang lahat, hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa bansang Hong Kong. Kagabi nga, pagkatapos kong magbalot ng baon ng mga amo ko, ay nilimis ko na dito sa kusina at hugasan itong mga ginamit ko. Sa may comment section nga, nung nag-party yung amo ko, ay may nagsabi sa akin na napakahirap nga daw ng trabaho ko dito sa mga amo ko. Alam nyo ba na mas madami pa akong pahinga kaysa sa trabaho? Magbisita sila amo ko ay minsan lang sa isang taon, kaya naman 2 beses lang sa isang taon. Pag nagluto naman ako ng ganun kadami, hindi naman na ganun kadami ang trabaho ko. Pag masaya ka sa trabaho mo at mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman ang pagod mo. Lalo na kapag mababait ang mga amo mo sa'yo. Anyways, pagkatapos nga ng trabaho sa labas at pagkatapos kong ilakad si Rocket, ay kumain lang ako dito ng dinner ko na binili ko sa MS kanina. Fast forward nga at kinabukasan nga ay party na naman nila amo ko, pero hindi na ako magluluto ng madami. Ang request naman nila ngayon na spinach bilinis kagaya ng ginawa ko nung unang party nila. At gagawan ko sila ng cheese board at yun nga ang pika-pika nila kapag nagiinom sila ng wine. Anyways, sa food processor nga ay naglagay nga ako dito ng spinach at gatas at i-blend nga natin sila. Kayo nga ang bahala kung ganong spinach kadami ang nilalagay nyo at kung gaano ka-green ang gusto nyo. Sa gatas naman ay tansyahin nyo yan kung gaano kalapot yung pang pancake mixture nyo. Kukulangan nga ako sa pagka-green niya kaya nagdagdag ulit ako dito ng spinach. Nung okay na ay gagawa na tayo ng pancake mixture natin. Naglagay nga ako dito ng harina. Ito nga sa akin ay hindi ko na sinukat at tinansya ko na lang kung gaano nga kadami ang magagamit ko para sa spinach bilinis. Anyways, naglagay din ako ng konting asukal, ng pinch of salt at eto nga baking powder. Saka na natin ilalagay yung mixture natin ng spinach dito sa ating mixture na dry. Pamilyar naman siguro kayo sa mixture ng pancake at gaano nga eto kalapot. Syempre sa pancake mixture hindi nawawala ang ating itlog. Kung sobrang lapot naman ay wag na kayo maglalagay dun sa mixture natin ng spinach at gatas na nga lang lalagay natin. After nun, sa non-stick pan ay nagpahid lang ako dito ng ating butter. Ginamit ko nga etong measuring spoon na may sukat na 1 tablespoon. At sinubukan ko nga maglagay kung ano nga ang sukat na maganda. Dapat dito ay mahinang apoy lang para hindi mawala yung pagka-green niya. Kapag naluto na nga ay ganito nga magiging itsura niya. Nagluto nga lang ako ng ilan dyan kasi hindi daw nila kailangan ng marami. Pag mahal mo nga yung ginagawa mo ay mas nag-enjoy ka at hindi mo nga nararamdaman yung pagod mo. Na kahit alam ko magbibisita ay napakataas pa rin ng energy ko. Pagkataas kong lutuin tong blinis natin ay nilagay ko lang eto dito sa may mga pahabang plato para magandang tignan. Pinili ko lang din yung magagandang sukat at ang kulay. After ko maluto yung ating blinis ay gagawa naman ako dito ng cheese board nila. Kumuha nga ako dito ng shotting glass at gagawa nga ako ng roast gamit nga neto mga salami. Mahilig akong manood at magbasa ng mga recipe kaya ako natututong gumawa ng mga ganito. Hindi ko alam magsimulang napunta ko dito sa mga puting amo ko ay nahihilig nga akong manood ng mga luto-luto. Pagkatapos kong mapagpatong-patong yung salami ay tinanggal ko nga eto sa may shotting glass at ganito nga ang kinalabasan. Ayusin ko nga at medyo ibubuka ko nga yung ibang petals niya para mas magandang tignan. Medyo bumubuka nga kasi nga inabuksan eto kagabi gawa ng si Bunso at hindi nga tinakpan ng maayos. Hindi na nga ako dito magsasalita, tignan nyo na lang kung paano ko nga gagawin. At eto nga ang kinalabasan ng unang cheeseburger na ginawa ko at hindi ko pa nga binuksan yung keso dyan at isinukat ko pa lang. Mabalik nga tayo sa blinis at lalagyan nga natin eto ng spread. Kakailanganin natin dito ng sour cream. Konti lang ang kailangan natin kaya konti lang din ang ilalagay nating sour cream. Kailangan din natin dito ng cream cheese. Mas gusto ng mga amo ko ang mas madaming sour cream kaya konting cream cheese lang ang ilalagay ko. Gumamit na nga ako dito ng food processor para mas mapabilis. Pagkatapos kong i-mix yung dalawa at very running at iniisip ko nga paano ko ipapipe eto dun sa ating blinis. Dahil nga medyo basa, hindi natin to pwedeng ipipe kaya naman ginamitan ko ulit eto ng measuring spoon. Nilagyan ko lang eto ng tiko konting spread para hindi tumagas at lumampas dun sa ating bilinis. Mas maliliit nga to kumpara dun sa una kong ginawa nung unang bisita nila amo. After malagyan ng spread, naglagay na rin ako dito ng smoked salmon. Eto nga smoked salmon ay favorite ng mga amo ko kahit nga sa pokeball ay hindi yan nawawala. Pagkatapos natin lagyan ng smoked salmon lahat ay maglalagay
naglagay tayo dito ng spring of dill. Eto nga ang dill ay yung sobra ko pa nung unang party nila amo kaya hindi na ako bumili. $15 nga ang isang balot neto doon sa Mark Spencer's. Natapos ko na lagyan lahat at eto na nga ang kinalabasan at 2 tray nga lang yan at tigsa 10 bawat tray. Hindi nga sila nagsasawa sa ganito at gustong gusto nga nila. Pagsapit naman ng dili may humirit pa nga ng isang cheese board yung amo ko kaya gagawan ko ulit neto. Ang kaso nga hindi ko nga na-video at nalobat nga pala yung cellphone ko na hindi ko napansin. Eto nga yung mga keso nila na hindi ko naman gusto ang amoy pero sila ay gustong gusto nila. Binubuksan ko pa lang pero malingasaw na nga yung amoy nila. Eto mga kesong to ay dinating pa ng amo ko galing UK nung nagbakasyon siya nung July. Wala na akong maayos na video dyan dahil nga yung cellphone ko ay nalobat. Pero after 30 minutes ay natapos ko naman ng maayos at ganito nga ang kinalabasan niya. Pa-comment naman sa baba kung gusto niya pa ng mga ganitong videos lalo na ang baking. Dito ko na nga puputulin tong video ko. Thank you for watching. Bye!